Magandang good morning night po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Shoutout nga pala rito sa ating kaibigan kila Itera, may kakupalan daw. Ay nako, eto. Dapat i-lifestyle check din lahat ng mga staff ni Sara. Lalo na yang Lopez, baka mga bilyonaryo na din ang mga yan. O nga, no, that's a good idea, di ba? Ah. Okay, eto ho, sabi ni Franz Castro dito, the contempt is not a hasty decision, but rather the culmination of Ms. Lopez repeated attempts to obstruct our investigation. Sabi niya, itong contempt order na ito ay resulta ng kanyang paulit-ulit na pagtatangkang ano ba yung obstruct? Hadlangan ang ating investigasyon. Sabi niya, as early as the budget hearings, her letter to the Commission on Audit already showed clear intent to block congressional oversight. Sabi niya, sa panahon pa lamang ng budget hearing, yung kanyang mga sulat sa COA, nagpapakita na talaga ang kanyang intensyon na hadlangan itong ating ginagawang pagdinig, pagbusisi. Yan, we challenge the Office of the Vice President, particularly VP Sara Duterte, to stop this pusit and delaying tactics and face the investigation. Sabi niya, hinahamon namin ang tanggapan ni Duday, lalo na si Dudes. Natigilan na tong pamumusit at itong delaying tactics at harapin ang investigasyon. Sabi niya, the Filipino people deserve nothing less than complete transparency and accountability. Amen. Alam niyo, sa totoo lang noong panahon ni dating Pangulong Duterte, tsaka nung ako'y nag-aaral ng kolehiyo, asar ako sa mga komunistang mga to Asar ako sa mga yan Kasi walang bukang bibig kung hindi dito, US, dati US Ramos o rehimeng US Ramos, mga ganun, sa buhatan, tapos isulong ang pambansang revolusyon, yung mga ganun-ganon. Diba? Pero ngayon, natutuwa ako sa kanila kasi hindi ganun ang sigaw nila. Kabilang sila sa mga nag-iimbestiga para po sa transparency and accountability. Diba? Yun ang dapat gawin ng mga aktivista. Maging bantay bayan. Hindi tagapagpabagsak ng bayan. Ano ba yan? Diba? Kaya ngayon, natutuwa ako sa kanila. Because they're doing good. Alright? Siya nga yung author ng pusit eto, dami, no? Eto mga to, hindi alam ni Zulaika saan napupunta yung pera, paano ginagastos. Okay, ngayon, sabi ng isang DDS, yung sulat po na dahilan ng pagkakakulong nito ni Zulaika, sabi niya, yan, number 1 daw, yung sulat na yon was a respectful appeal. Okay? Isang kahilingan sa COA, sabi niya, and did not contain directives, o hindi naman daw po ito, isang kahilingan lamang ito na hindi naman naglalaman ng mga utos-utos o pambabraso na lengguwahe. Pangalawa, yan, the use of the phrase should not in the letter reflects a request. Baka dapat may. Di ba? May not, hindi should not. Ang should not po, this is in a positive form. Ang paggamit ng should, ito ho ay, ibig sabihin nito ay positibo na marapat na gawin ito. Yun po yung ibig sabihin nun. Okay? So kagaya yan, should not, marapat na hindi ito gawin. Okay? Yan. In the letter reflects a request, not an order, and does not rise to the level of undue interference as defined by jurisprudence. Palusot. Diba? Yung panghihimasok raw po kasi bawal po yun. Kaya ngayon,
dinidefine niya or ini-interpret niya ang should not. Okay, pangatlo, COA's independence as a constitutional commission means it is not bound by suggestions or appeals made by external parties, negating claims of undue influence. All right. So in short, ito yung sagot niya doon sa si Tio Morena ang gumawa nito eh. Ito yung sagot niya ron sa sinasabi ni Zulaika na sa sulat na yung tungkol po doon sa separation of powers. Oo nga naman po. 'Di ba? Constitutional body na tinatawag, ito pong Commission on Audit. Independent po sila. So, hindi sila dapat na i-impluwensyahan, 'di ba? Ng kahit na sino, lalo na sila ang audit. Pero alam niyo naman po, human nature. 'Di ba? Pag may gumagawa ng masama, alam niyo na 'yon. Sabwatan, corruption. Oh. At tama naman ho na pareho silang ma-check ng Kongreso na mayroong oversight power. 'Di ba? Na kami ang nagbigay ng pondo, may tungkulin kami, nabusisiin kayo. Na-questionin kayo. 'Di ba? Ganun lang naman 'yun eh. 'Yun yung ganda ng demokrasya. 'Di ba? Now, puntahan po natin yung sulat ni Zulaika. Yan. Recently issued by Committee on Appropriations of the House of Representatives directing the Honorable Commission to submit all pertinent. Kasi pinadalhan po sila noon ng, alam ko to eh, sinulatan ng, hindi to sulat. Kung hindi, isa hong hearing ito ng Committee on Appropriations, nandun kami niyan. Doon pinag-uusapan to. And then, hiningi nila na due to subpoena duces tecum, so they're directing COA na dalhin yung mga mahalagang mga pinag-uusap, mga dokumento na may kinalaman po dyan sa 2022 at 2023 confidential funds ng OVP. Tatandaan ko to. Ngayon, ito po, ang isang issue rito should not be complied with na binabanggit dito. Yan. The use of the phrase should not in the letter reflects request, not an order, and does not rise to the level of undue interference as defined by jurisprudence. Hindi naman daw po ito panghihimasok o hindi nararapat na panghihimasok, sabi niya. At hindi rin naman daw ito, ito nga should not, doon sa sulat, hindi naman daw po ito nag-uutos, kung hindi humihiling lang. Nahiling lang naman pala eh. Tingnan natin. Sabi niya dyan, we are of the position that the subject subpoena, sabi diyan, should not be complied with for the following reasons. So ito raw pong subpoena duces tecum. Ibig sabihin po ng duces tecum, isipin niyo na lang ganito, ito ipatawag at ito take home. Ibig sabihin, pagpunta mo, bitbitin mo yung mga dokumento. Duces tecum ay para po sa mga dokumento. Yung subpoena ad testificandum, ito naman po ay para sa patawag, para yung ad, diba? Pinatawag ka plus testify. Ibig sabihin, to testify. Okay? Testificandum. Yun po, ganun po kadaling i-differentiate ito. Okay? So ngayon, balikan natin ito. Sabi rito, that the subject subpoena should not be complied with. Okay? Ngayon, kung gamitin naman natin dito ang that the subpoena must not be complied with, okay, pareho lang po ang ibig sabihin na itong subpoena na to ay hindi nararapat, di ba? Tuparin or sundin. Ang pinagkaiba lang kasi pag tinagalog mo, pareho lang ang dating. Pero pag inintindi natin, pare-pare natin itong mga salita rito, kung ang ginamit po rito ay ang must, ito po talaga ay sinasabi mo rin sa kanila na parang inuutos mo na hindi dapat.
'di ba? Talagang hindi dapat gawin. But this is in a negative form. Pero pag ginamit mo yung should, 'di ba minsan sinasabi ko, dapat gamitin ang should kasi ang ibig sabihin nito, may mabuting gawin ito. Yan. So parang ganito, that the subject subpoena, 'di ba? Na itong pinag-uusapan nating subpoena ay marapat na hindi tupdin or gawin or sundin, 'di ba? So pareho lang din naman. Oh. Sinasabi mo, iniimpluwensyahan mo ang COA kung ano ang dapat gawin dito po sa subpoena ducis tecum ay huwag raw pong sundin. Alam niyo ho ba ang naging impact nito? Alam niyo kung ano ginawa nito? Naalala ko lang. Nagalit nga ang House dito kasi nang dumating po yung sumunod na hearing, ito pong si COA wala hong bitbit. Di galit na galit nun ng mga kongresista. Daw nagkakamali nun si Napaduano. Gagalit nun. Tsaka si Acop. Wala pa hong Quadcom nun nung inutos yan. Now, the subject subpoena violates the constitutional principle of separation of powers. Hirap na hirap ng Kongreso kaya mapasunod to. Meron pa tong nauwi pa ho ito sa pag-question sa Korte Suprema. Kung di ako nagkakamali. Na dapat bang sumunod, pagbigyan, ganyan. Kaya nung pagka nag-hearing, binabato ng House sa kanila yung mga jurisprudence. Ito pa, number 1. The subject subpoena violates the constitutional principle of separation powers. So sabi nila, nangyayari lang daw po yung paglabag sa prinsipyo na to ng hiwalay na kapangyarihan kapag meron daw pong nasabi rito na unduly encroaches on the domain of another. Jurisprudence provides, ibig sabihin, meron daw pong nauna ng mga usapin na desisyonan ng Korte Suprema na nagpapakita po ng dalawang paraan para na paglabag dito po sa sinasabing separation of powers. Unang-una, by impermissible interference with another department's performance. Number 2, by assumption of another department's functions. Alam nyo, yun pong COA, wala naman itong kinalaman doon sa separation of powers. Kung nagkakamali, wala naman kinalaman doon sa sinasabi na separation of powers ng executive, legislative, and judiciary. Kasi kung tutuusin po, ito ho mismo si COA ay sumasaklaw po doon sa tatlo. 'Di ba? Lahat ho sila nagsasubmit doon ng kanilang liquidation reports. Tama? Sa kanilang paggasta sa pera ng taong bayan. At naalala ko nung ako'y nag-aaral ng Polsci, meron hong tinatawag diyan na meron diyang tinatawag na yung ano tawag doon? Yung overlapping functions. For example, ang judiciary, the judicial branch of the government, mandate, ang nangyayari po, meron po, 'di ba sila yung bahala sa mga batas, 'di ba? Ang judiciary naman po ay ang legislative, ang lawmaker. Gumagawa ng mga batas na inilalapat. Okay? Inilalapat ng judiciary. Ang Senado ng ang executive department, ang presidente at ang cabinet niya, sila po ang nagpapatupad ng batas na ginawa ng mga taga-legislative department na siya namang inilalapat ng mga taga-judiciary. 'Di ba? Pero ang tanggapan po
ng executive department, hindi ba't meron silang mga patakaran, 'di ba? Meron diyang tinatawag na quasi-judicial body, 'di ba? Katulad na lang po nitong Securities and Exchange Commission. Quasi-judicial body 'yan. Paano po yung quasi-judicial at ano po ba ang ibig sabihin nun? Pag sinabi po nating quasi, ibig sabihin po parang korte, parang hukuman. Pero nakakapagdesisyon yan with legal effect. Questionable din sa Supreme Court o sa mas mataas na hukuman. Pero nakakapag-function ng katulad ng sa isang korte. Parang korte nga. Pero meron lang silang specific law na para lang po sa kanila. Okay? Pero nagdidesisyon sila doon. Katulad rin po nitong LTO. 'Di ba? Pwede kang mag-dispute. Then maghi-hearing kayo. Ang NAPOLCOM, 'di ba? Under ng DILG. Ay, hindi. NAPOLCOM ba under ng DILG? Tama. 'Di ba? Kung yung nagkakamali. Marami ho. May mga ganyan. May mga overlapping. Gagawa ng budget. Sino ho bang nag-handle ng budget? 'Di ba? Sino meron tinatawag nitong yung power of the purse? Ang Kongreso. Actually, yung three branches na yan, may mga overlapping yan eh. Yung mga yan. Ngayon, nagkakaletse-letse lang po talaga. Sa totoo lang, nagkakaletse-letse kapag may tinatago yung isa. Okay? Kaya nga ho, para ma-maintain ang check and balance, ito ho ay protected ng ating Constitution. So, pwedeng questionin ang isa. Lalo na ang House of Representatives pag usapin sa mga irregularidad ng pagpapatupad ng executive department sa kanyang tungkulin. Then, nandito po ang ating Kongreso na merong oversight function. 'Di ba? Just to maintain. 'Di ba? Ganun lang. Gumugulo lang 'yan pag merong may tinatago, may iniiwasan. Katulad ho ng nangyayari ngayon. Ito pa. Here it is clear that, sabi niya, the subpoena was not issued in aid of legislation. And that exceeds the legislative power of inquiry. Now, my question is, who determines, di ba, if the action is not in aid of legislation? Di ba? Sino magdidetermine nun? Wala akong iba kung hindi po ang mga mambabatas. Action nila yan eh. Sino ka para kumwestiyon? O sino ka para humusga? You can only question, di ba? And you deserve answers. So, pag sinabi nila, well, this is in relation to this hearing which is in aid of legislation. Wala ka na magagawa doon. Di ba? Ito pa, its issuance impermissibly interferes with exclusive functions of the COA and infringes upon the independence of the Commission. Mali. Hindi po absolute ang independence ng Commission. Hindi po yan absolute. Kasi kapag yan po ay absolute, mawawalan po tayo ng check and balance. Diba? Wala na ho silang kakatakutan. Tingnan nyo ngayon, isa sa mga tauhan pala ni Sara ay dating galing sa COA. Paano to? I'm not saying that this is actually existing. What I'm saying is, what if? Diba? Nagkakaroon na pala ng connivance. Yung mga discrepancies sa ARs, Kongreso pa ho ang nakatuklas. Na dapat sana ang COA. Diba? Kaya nga ang sinasabi ni Marcoleta ay dapat po dinadaan na lang natin yan sa palakasan. Tradition. Ay nako. Ito ba? Ay nako, Zulaika, ang babaw ng argumento nito. First, sabi niya,
Congress has no power to participate or otherwise take part in any audit process. Wrong premise na naman ito. Bakit? Hindi naman sila nag-o-audit eh. Hindi sila nag-o-audit ng nagtugma ba yung gastos nila doon sa kanilang budget? Tama ba yung guidelines? Hindi naman eh. 'Di ba? Ang ginagawa ng Kongreso ay sinisiguro nila na itong anomalyang matutuklasan dyan dahil may problema na nga ay maplansya nila na hindi na mangyari pa ulit. Kaya nga po, in aid of legislation. Paano nila gagawin yun? Natural, magtanong. Natural, tignan ang mga dokumentong sinumite sa COA. Tama? Oh. Kasi magkaiba naman po ang mindset ng mga taga-COA. Ang COA titingin lang, tama ba to sa guidelines? Okay, tama. Ay, mali. Okay, notice of disallowance yan. DA natin yan. 'Di ba? O, EMDA natin yan. Notice of disallowance. Ito, okay. Ito, tama ito. Pero dito po sa Kongreso, iba naman ang tingin nila. Oops, ito tama. Very good. Oops, ito mali. Bakit ito naging mali? Nako. Tanungin natin. Tapos nalaman yung sagot. Oh, shit. Oh, shit na malagkit. Merong loopholes pala yung batas. Kaya pala tayo nalusutan. Okay, gawa tayong panukalang batas. Amending this existing law. Oh, the next year, hindi na mauulit-uli yung dugasan sa pera. Tama? Oh. Ngayon, pag may nakita silang mga mali, 'di ba? Nag-iimbestiga yan eh. Ang nag-o-audit, tinitignan nila tama ba yung paggasta. Ang nag-iimbestiga, tinitignan po nila kung tama ba ang paggasta ninyo? Wala bang anomalya? 'Di ba? Pero ang utak nila ay guided na ng controversy na lumitaw dahil po sa budget na pinag-uusapan. May kapangyarihan sila mag-imbestiga. Kahit na sabihin natin na parang pareho lang din naman nung napag-audit. Inaalam lang din kung tama. Bakit? Ano problema dun? 'Di ba? Ang ending magkaiba. Ang COA po, kapag nakita nilang sablay, notice of disallowance. Ang Kongreso po, pag nakita nilang sablay, panukalang batas. Correct? Kaya nga in aid of legislation eh. Hindi po ako ngayon hindi na po ako nagtataka kung bakit po si Zulaika nabokya nung tanungin, pagpaliwanagin ni Beatrix Luistro tungkol doon sa constructive. 'Di ba? Ano nga ulit? Constructive chauvinism. 'Di ba? Yung terminate niya si Gloria Mercado. Okay, tignan natin. Okay, ito. The audit decisions, sabi niya, with the committee seeks to obtain are in cases still pending adjudication. Therefore not final, not conclusive, and cannot be used as fair, accurate, or intelligent basis for legislation. You see, mga kapatid, so ang sabi niya kanina, ito daw po, hindi naman itong ginagawa nila, hindi naman daw po ito in aid of legislation. 'Di ba? Itong ginagawa ng Kongreso. Kung hindi mo pala kinikilala yan na in aid of legislation, bagkus for persecution or power tripping, bakit ba ito binabanggit nyo rito? Na hindi ito po pwede pang pending pa. 'Di ba? Inaalam pa talaga ng COA. At hindi ito pwedeng gamitin pa para basihan ng legislation. 'Di ba? So this is somehow kino-contradict niya yung sarili niyang pananaw doon sa unang page. Ito, third. COA already published its annual audit reports 2022-2023 which are specifically intended to aid the executive and legislative departments in crafting responsive laws and regulations. Okay. So ano ngayon kung na-update na? Kung 'di ba? Kung yan
tawag dito, nakapublish na. Alam nyo, diyan nga nagka-problema eh. Bakit? Hindi ho ba sinabi nila, thank you sa constructive dismissal na yan, lintik na yan. Thank you. Hindi ho ba sinabi nila dati, pinagmamalaki nga ng mga DDS, di ba sinabi, cleared by COA, right? Tama? Pinopost nila sa FB yan. So, bakit nyo iniimbestigahan? OVP was cleared by COA. Sabi nila, walang problema doon sa pag-audit nila. Oh. Ibig ba sabihin, pwedeng makampante na lang ng gano'n ng Kongreso kung sila ho ay minalalaman na nagka-problema? Diba? Ito yung sinasabi ko eh. Bakit sa mata ng COA, cleared agad ang OVP? Oh. Pero dito ho sa Kongreso, may issues sila. So kung hindi nila pwedeng saklawan ito gamit ang kanilang kapangyarihan, ang oversight function nila, di ba? Overlapping ba to? Yes, it is overlapping. Pero tool yan eh. To maintain, di ba, the good health of check and balance. Pera ng taong bayan pinag-uusapan eh. Tapos, cleared. Tapos ngayon naglilitawan si Mary Grace Piatos, si Fernando Tacos, si Oishi. Tragis na yan. Di ba? Isang katutak pa pala yung ARs na yan. Baka mamaya meron pang mabunot dyan, pangalan ng mga punerarya, ng mga plan. Makita, St. Peter. Di ba? Tapos yung iba pang mga memorial plan. Tapos yung iba naman, mga mall naman yung susunod. Di ba? SM Ayala Mall. SM Ayala. Tragis na yan. Ito pa, the only purpose mentioned is to expose to the public the use of confidential funds by the offices headed by the Vice President and purportedly whether such use followed the guidelines during the subject hearing. And Castro stated, since hindi po pwedeng sabihin dito yung findings, yung report o yung anumang observations ng COA, ang mga taong bayan po interesado dito sa confidential funds at kung paano ito ginamit. Kung ito po ba ay sumunod doon sa guidelines. Also, as reported in the media, Representative Castro has been known to say that Vice President has not yet satisfactorily explained the OVP's spending of confidential funds in 2022. She added that VP still has to account how she spent said funds in 2023 and that she is not off the hook yet. Tama naman si Franz Castro dun ah. Bakit? Meron na bang matinong paliwanag si Sara? Nung ang humarap yan doon sa budget hearing eh. Kay Larissa Ontiveros. Anong sinabi niya ron? Ginamit namin yan sa tree planting, libreng sakay, sarap-sarap, tsaka yung sa small-medium mga pamuhunan. Di ba? Tama, maganda yung mga aksyon na ginawa nila. Ang tanong, dun ba talaga ginamit? Hinangaan ko yun eh. Sabi ko nga po nung una, di ba? Tama yung ginawa nila, pantulong sa tao, very good. Ang tanong lang ito, ba't doon nyo ginamit? Ba't yan yung pondong ginamit nyo? May guidelines yan. Ba't di nyo sinunod? Akala ko ba mahalin natin ang Pilipinas? Bakit hindi nila ginawa na sundin ang guidelines sa paggasta ng pera ng taong bayan? Bakit ito hindi basta-basta pwedeng ipikit na lang natin ang ating mga mata? Hello? Ang pera po ng confidential funds, ito po ay para sa maintenance po ng ating katiwasayan, ng ating kaayusan. Di ba? Alam niyo kung tutuusin, hindi ba gusto ng kampo ni na Franz Castro, ng mga komunista, pabagsakin ng gobyerno at sila ang pumalit? Tama? Di ba? Pero ang ginagawa pa nga ni Franz Castro dito eh. Baliktad ron eh. Kung hindi, kumbaga, idinidepensa niya pa na dapat tinama ninyo ang paggamit ng confidential funds.
Kahit na sabihin natin, mahaharang nito ang galaw ng kanilang mga kasama. Nakakalungkot, di ba? Dapat nga yung komunista hindi na magmalasakit dito eh. Yung vice president na binoto ng 32 point something million Filipinos, ang dapat pong nagmamalasakit sa pera ng bayan. Kaso baliktad eh. Siya ho yung walang sense of accountability and ownership. Di ba? Si Sanchez pala yun ha, yung maganda. From COA. Okay, fourth. Teka. Ito. Also as reported in the media, Representative Castro has been known... Okay, nabasa ko na to. Ito. This is not yet related to any legislative purpose. Again, why you judge? Who are you to judge? Diba? There is no congressional power to expose for the sake of exposure. Patay ka ngayon. Dito nagalit si Franz sa kanya. Tapos todo excuse siya rito. The determination of whether the utilization of the funds complied with audit guidelines falls within the exclusive mandate of the Commission. It cannot be overemphasized that COA has the exclusive power, authority, and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of and expenditures of uses, funds, and property. Okay. Alam niyo mga kababayan, hindi naman po talagang absolute na yung COA dyan ng, di ba? Bigyan ko kayo ng example. Ito totoong nangyari ito. Pero hindi ko na babanggitin sa inyo yung pangalan ng tao. One of my friend, when I was in college, he was a former SK chairman dito sa Quezon City. Bandang parte ng Commonwealth. Now, at the time, ang vice mayor ng Quezon City ay si Herbert Bautista. Okay? Ngayon, ito pong aking kaibigan, nag-project sila sa SK ng mga table tennis tsaka yung board para sa basketball. Ngayon, yung kanilang expenses po mga kababayan, isinubmit nila yung liquidation. Pero, yung kanyang tauhan po na binigyan niya ng budget para bumili ng plywood na marine plywood. Mahal yun. Para gamitin po doon sa table tennis. At saka para doon sa yung request doon ng board ng basketball. So, ang dapat pong bibilhin doon ay yung solid po talagang plyboard ang gagamitin. No, alam niyo yung binili ng kanyang tauhan, lintik na yan, palo China na malalapad. Pinagdikit-dikit. Substandard ang materials. Ganon, so madaling salita. Tapos, para hindi po sila ma-check ng COA, may paabot. Padulas. So, hindi na po chine-check ng COA. Hindi na po bini-verify. Yung resibo na nakasubmit doon, doctorized yung resibo. Doon sa hardware na binilhan, kasabwat ang hardware na ang ilalagay ron sa resibo ay kumpleto yung number ng kung ilan yung kailangang materyales. Yung amount. Okay? So, yung puti, sinubmit sa COA. Pero, ang totoo nun, yun pong resibo na yun, na merong TIN number ng hardware para ma-verify nila, doon po sa kanyang resibo, kina-cancel po yun. So, cancel transaction po. Tapos, merong entry na tama kung ilan lang yung quantity. Sabi ko, buisit ka pre, buti hindi ka sumasabit, paano tayong sasabit? Pinadudulas natin ang COA. See? So, paano ngayon kung wala pong merong oversight function? Wala pong mag-double check ng ginagawa nila. Ang pinag-uusapan doon, 100,000 pa lang. Kasi kada SK, ang budget 2 million lang. Diba? Ang liit lang.
So sa kanya, ilang kakanain pa nung kapitan, yung iba, magkano lang napupunta sa kanya. Ganun ho ang kalokohan diyan. Okay? Ito pa. This is not related to, okay, basa ko na to. Ito. Constitutional framers envision the COA as a dynamic, effective, efficient, and independent watchdog of the government. And for this reason, conferred upon it broad and extensive powers, allowing committees of the House of Representatives to subpoena audit decisions pertaining to an ongoing audit will only hamper the COA's performance of its duties. Hindi pwede naman nilang ituloy ang audit nila eh. Tapos binigyan nila ng kopya. Di ba? Hindi naman nila kailangang ibigay lahat ng dokumentong sinubmit, dalhin nila dun eh. Oh. Pwede naman na yung certified copy lang eh. Importante na bigyan ng kopya ang House. Di ba? O kaya naman kung gusto nila ng House ng original copy, edi mag-photocopy kayo para sa inyo. Then mag-audit pa rin naman kayo para pagkatapos ng hearing dun, pagbalik ng dokumento, may natapos na kayo. Total eh. Same picture lang naman yan eh. Di ba? Yun rin naman yung finotocopy. Paano makaka-hamper? Siyempre yung dumalo ng hearing, hindi naman nangangahulugan na tenga na yung trabaho niya. Siyempre iba gagawa. Ano yan? One-man office? Ang COA? Sablay rito si Zulaika. Ano pa? Allowing Committee of the House of Representatives to subpoena audits pertaining to an ongoing audit will only hamper. May pa-hamper ka pa. On the other hand, the determination as to the legality of confidential funds solely falls within the exclusive mandate of the judiciary. Putragis kayo, iniisip nyo pala yan, bakit kayo kumukuha ng confidential funds? If you're thinking that possibly confidential fund is not for OVP or to any civilian offices. Diba? Kung meron kayong ganong klaseng thoughts, tapos ilalagay nyo rito pag kayo nako-question na bilang palusot. Eh di sana question nyo na muna na, hey, Supreme Court, ang OVP ba at saka ang ibang mga civilian offices under the Executive Department, diba? Pwede ba silang magkaroon ng confidential funds? Eh dapat question nyo na eh. Eh kaso nauna hingi eh. Tama po. Diba? Eto. Clearly, therefore, Congress cannot infringe upon constitutional mandates vested upon the other branches of the government. Tama naman yun eh. Kaya lang, again, meron pong overlapping mandate. Okay? Alright, and then the enforcement of the subject subpoena will violate the office of the Vice President's right to due process. Anak ng putya. Pinagpapaliwanag nga kayo. Anong violation ng due process doon? Enforcing the subpoena against the audit decisions contravenes existing rules of the audit process. Disclosing the reports before the conclusion and finality and any audit is premature and will compromise the integrity of the final report. Okay, let me ask you guys, mga kapatid. Eh paano naman po itong mga ARs na sinubmit nila to justify di ba? Yung mga milyones doon sa 125 million pesos na confidential funds at saka yung doon sa DepEd. Paano yun? Eh kitang-kita mo na yung ebidensya, sablay. Di ba? Disclosing reports before the conclusion and finality of any audit premature and will compromise the integrity. Eh compromise na nga ang integrity ng document ng submitted liquidation eh. Di ba? So hindi na po dapat mapunta pa yan sa final report. In fact, the Supreme Court has held that notices of disallowance may be released only to the parties having direct material interest, namely
Sabi niya, the auditor, the head of the agency, grabe, no? Bakit ngayon gustong-gusto nyo, kayo sa inyo na lang ilalabas? Dahil sablay na kayo. Yan. And the officials directly affected by the said notices. This is to afford opportunity to appeal. O bakit? Bibigyan naman kayo eh. Pero hindi naman po sinabi ng Korte Suprema na hindi po barred ang oversight function ng Kongreso. Mismong ang judiciary nga natin eh. Pwede rin po nilang questionin ang paggamit nila ng budget eh. Kapag merong controversy, pwede nilang questionin. Ang executive department, pwede nilang gawin yun. Na questionin nila yung executive. Diba? Gawin ng Kongreso. So kaya nagloto. Dahil sa San Beda yan eh. Bedan. Further COA circular, sabi niya, also provides that except as to the status of the cases, no information as to the action officer and or the probable disposition or decision of any case pending adjudication before any office of this commission shall be disclosed to any person. Okay, so ibig sabihin yung mga detalye nito, wala pong ichichika sa kahit kanino. Yan. Ang paglabag daw dito ay merong karampatang parusa administratibo sa ilalim daw po ng civil service laws. Pangalawa, the office of the Vice President will be deprived of its right to an impartial tribunal and of fair and objective resolutions to the cases subject to statements or discussions thereon by the Committee of the Congress, as the whole may unduly influence the bodies which already handling the same or similar subject matters. Well, maganda nga ito eh, kasi, di ba, nakapagtataka na bakit yung nakita ng Kongreso hindi nakita ng COA. So ano to, may sabuatan kayo. 'Di ba? So mag-guide po ang COA how to do the job properly. Right? Alam nyo, dito pa lang po na binabasa natin, ramdam na ramdam ko na ang undue influence na layunin po ni Zulaika sa ilalim ng kautusan ni Sara, sabi niya. Yun ang nag-utos sa kanyang gawin to. 'Di ba? Kayo ho ba, hindi nyo ba nararamdaman? 'Di ba? Na iniimpluwensyahan niya ang desisyon na maging desisyon ng COA ay huwag sundin ang subpoena ducis tecum. Finally, it must be noted that there are no less than 3 cases of the subject confidential funds that are currently pending with the Supreme Court. Hence, compelled disclosure of the audit decisions may be violative of the sub judice rule, which restricts comments and disclosures pertaining to judicial proceedings. And then, eto. Kailangan comment yan. Sub judice rule, ha? Ang sub judice rule po sa mga committee hearings po, hindi po applicable. Okay? Now, ibig sabihin ho ng sub judice, kapag ang isang usapin ay pending pa, pinag-uusapan pa sa korte o sa parang korte, hindi raw ho pwedeng pinag-uusapan sa labas nito. Okay? Nang hindi natatapos sa kanila. Para hindi ho maging sanhi ng maling interpretation or maka-apekto sa desisyon. Okay? Yun ang ibig sabihin nun. The subject subpoena may not be validly, tignan mo ha, may, hindi ka rin pala sigurado eh. Diba? May not be validly enforced due to the nature of the confidential funds. Dito ka interesado eh. Recognize restriction of the right of information is national security matters and intelligence information. Okay? There is a governmental privilege against public disclosure with respect to state secrets regarding military, diplomatic, and other national security matters. That is correct. Okay. In fact, Memorandum Circular 15/2023 provides that the specific exemption to the right of access to information is privileged information relating to the national security, defense, or international relations. Okay, tama naman. Moreover, ito yung guidelines. Okay? Or the guidelines on the entitlement, release, and use of reporting and audit of confidential funds is specific that the reports of national government agencies pertaining to the use of confidential funds are submitted specifically to the President.
the Senate President and the Speaker of the House, acknowledging the highly sensitive nature of the information involved. So for their eyes only lang. Okay? The agencies deemed it necessary to restrict access only to the enumerated officials and exclude collegial bodies in which they belong. Finally, COA rules explicitly provide that audit decisions may only be released to the persons specifically enumerated thereunder the rules. The pertinent COA circulars likewise require confidentiality of information. Okay. Kasi nga naman, pagdating po sa confidential funds, ang mga impormasyong binili, kanino binili, sino yung binilhan, 'di ba yung mga ganon, sino yung mga nag-espiya, sino yung mga pinagkagastusan, hindi po dapat ito na di-disclose in public for the security of the people involved at saka syempre yung purpose bakit ginawa ito, 'di ba? Pero teka, may nabubuong tanong sa isipan ko eh. Eto, tapusin ko lang to. Involved cases, pending adjudication, these confidentiality rules were put in place to ensure the observance of due process and to preserve and protect the information in pending audit cases. No valid and legitimate purpose has been forwarded to overcome the protection set forth under the Constitution and rules stated above. All right, in view of the foregoing, we respectfully urge COA to uphold the paramount confidentiality of the information being sought by the subpoena. Okay. So rito, talaga namang inuudyukan nila, 'di ba? Iniimpluwensyahan nila na huwag sumunod ang COA sa request na nitong sa pamamagitan ng subpoena ducis tecum. Okay. Now, my question is this, mga kapatid. Quiz tayo. Tanong ko sa inyo. Yung pondo, sagutin nyo agad ha. Type 1 kung tama ako. Yung pondo para sa confidential funds kapag ginamit ayon sa guidelines, dapat na ang information dito ay restricted po. Okay? Ayon dun lang po ito ipapakita sa mga designated officers, President, Senate President, and the House Speaker. Tama. 'Di ba? Ulitin ko lang. Kapag yung confidential fund po, ang pera ay ginastos ng naaayon sa guidelines. So confidential po. Yung confidentiality ay dapat umiral. Hindi dapat idadivulge. 'Di ba tama? Ngayon ito. Naniniwala po ba kayo na yung pera ng confidential funds ay nagamit ng naaayon po sa guidelines para po sa security, para po sa peace and order natin? Naniniwala ba kayo na ginamit doon? Tandaan nyo, ang pinagamitan yan, katulad ditong binabanggit ni Ben Reclamador, tree planting. Diba? Pero wala na yan doon sa report nila sa COA. Isa sa pinagamitan po nito ay yung yung sarap-sarap. Hindi ko alam kung magic sarap yun o cooking show yun. Diba? Ngayon ho, ito yan eh. Correct. Dahil po sa notice of disallowance, maliwanag na maliwanag. Teka saglit. Okay. Dahil po dyan sa notice of disallowance, yun pong pagiging, yung nature of confidentiality ay nawala na. Sa madaling salita po, tama po ba Sir Bayani Tobias, na itong ginawa ni itong pera ng confidential funds
which is intended for security related matters, peace and order natin, nang hindi po ito ginamit ayon sa guidelines, hindi na po ito matatawag pang confidential funds. Tama? At hindi na po ito saklaw ng confidentiality. And besides, ang confidential funds po ay subject mismo ito ng full audit. Di ba? Oh. Di ba? Ganun lang yun eh. Hindi nila naisip yun na kapag yung pera ng confidential funds ay ginamit mo sa ibang bagay, labas sa tinatadhana ng guidelines nito, nawawala na po yung confidential nature nito. Bakit? Kailangang mabusisi yan. Diba? Dahil yung hindi lang paggamit ng tama ng wasto sa perang ito, may issue na, may problema na. At para maging maluwag ang mga investigasyon dito, automatic po ang nature nito para maging confidential funds na kumbaga protected, okay, protected siya ng confidentiality, limitado lang ang pwedeng makaalam, ay nawawala na. And therefore, open na ito for public scrutiny. Nagkataon pa, ang Kongreso ngayon ang tumitingin na merong oversight function. Paano yan? Kaya tama rito si Franz Castro. Hear ng, di ba, malinaw naman yan. Pero dito sa letter na ito, Mr. Chair, may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere. Correct. Doon sa ating conduct ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair. I'm sorry, Attorney Lopez, no? Dahil ikaw yung nakapirma dito. And according to our rule, one of the reasons on the is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or doon sa ating trabaho due to this Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. I move. Okay. Tama naman, may undue interference talaga. Di ba? Ini-impluwensyahan nila eh. Dito pa lang we respectfully urge COA to uphold the paramount confidentiality. Di ba? Ang problema nga, wala nang coverage ng confidentiality. Binaboy nyo yung pera ng confidential fund na pera ng taong bayan eh. Tapos sa simula pa lang rito, di ba? Ini-influensyahan nyo na, we are of the position. Di ba? So, ini-influensyahan nyo na ang COA sa inyong posisyon na sinasaad rito sa inyong sulat. Para maging basihan ng COA, di ba? To should not comply with. Dahil ito nga yung magiging reason itong binigay ninyo. Meron nga talagang undue influence or interference na ginawa kayo. Dapat dalawa sila ni Sara nakulong rito eh. Mr. Chair, before you make the ruling, Any second? if I may be allowed, Any second to the motion? uh, Duly seconded? Is there any Kulong. objection? Hearing Your none, the Honor. motion is carried. respectfully, it was not the intention of the Office of the Vice Sige, President. paliwanag. Attorney, you wait for me to acknowledge Okay, you. I'm sorry. For that, Apologize, Your Honor. I move for 1 minute suspension. Okay. So yun maliwanag naman na maliho talaga si Zulaika Lopez. Okay.